Magandang balita po dahil pinag-aaralan na ng Education Department ang pagbibigay aumento sa sahod ng mga guro, pati na ng ibang benepisyo gaya ng overtime pay. Iniulat yan ni Vice President Sara Duterte sa harap ng Pangulo na naglatag din ng ilang utos para mapataas ang antas ng edukasyon sa bansa. At yan po ang sanib puwersang tinutukan ni Ian Cruz at Ivan Mayrina. Magkasama sina Pangulong Bongbong Marcos at Vice President at Education Secretary Sara Duterte sa presentasyon ng DepEd sa Pangulo ng 2024 Basic Education Report. Sa kanyang ulat, sinabi ni Vice President at Education Secretary Sara Duterte na pinag-aaralan na ang pagbibigay ng aumento sa sahod sa mga guro pati iba pang benepisyo kabilang ang overtime pay. Historically, for non-teaching tasks performed outside their regular working hours, teachers are only compensated through service credits. In the next budget cycle, DepEd will be proposing a budget that will enable us to grant overtime pay to our teachers. Bukas, ilalabas na raw ng DepEd ang order para mawala sa mga guro ang mga administrative task at nang makapag-focus sila sa pagtuturo. Pupunan daw ang nasa 10,000 admin personnel para dito. Iniulat din ni VP Sara na halos 4,000 silid-aralan na raw ang naitayo para tugunan ang kakulangan at mahigit 6,000 pa ang ginagawa na. Bilang tugon, binati ng Pangulo ang bise sa kanyang pamumuno sa DepEd. Ang bili ng Pangulo, padayon o ituloy lang ang pagsasayos ng sistema ng edukasyon sa bansa. Pinamamadali niya ang pagkukumpuni sa mga nasira at pagtatayo ng mga classroom sa buong bansa. Gayon din ang mga kagamitang makakatulong sa edukasyon ng mga mag-aaral. Special mention din sa utos ng Pangulo ang mga guro na dapat daw iangat ang antas ng kanilang kakayahan bilang nasa sentro ng reforma ng edukasyon sa bansa. Pinatututukan din niya ang bullying sa mga paaralan. Kasunod ng ulat na mas mataas ang global average sa mga insidente ng bullying sa mga paaralan sa Pilipinas. Every school will steadfastly stand as a no-bully zone, a sanctuary for diversity, a resource center for teens, a psychosocial first aid center, a mental health nurturer, a bulwark against the drug menace, a safe space for all, and most important, a safe space for our children. Para sa